suporta. Okay, so, ayun, ang topic natin is polygraphy pointers in CLE. So, ito na ngayon. No? Para sa number 1 questions. No? Ito, ewan ko na lang kung masasagot niyo pa to. Pansin nyo, no? Nung una, nung nagpo-post tayo ng live streaming, mga madadali lang ang tanong. Pero kung tumatagal-tagal, parang humihirap yung tanong. No? Ito yung mga marsorpresa ko sa inyo. Habang tumatagal, pahirap ng tanong. So ito yung mga level 1.1. Yan, ha? Shout out from Amici Review Center. Yan, idol kita siya po, clear na clear. Uy, salamat sa ha. Okay sana kung okay ba yung natin, mga mic natin, wala bang problema. Yan, meron na naman mag-ano na naman sa atin, mag-sponsor. Sabi nung sponsor na yun, Sir, sponsor ko sa iyo ang whiteboard. Ay, yung malaki. Yung 4 by 4 feet by 5 feet. O, di ba? So, para pag nag-live tayo, nagsusulat-sulat na tayo. Okay, so number 1. The chronic behavior, the chronic behavior of compulsive or habitual lying. A. Pathological lying. B. Mythomania. C. Pseudologia fantastica. Or D. All of this. Okay? Ito yung sakit na noong bata pa siya, nagsisinungaling na siya. Okay? Ito yung bata pa siya, nagsisinungaling siya, hanggang sa pagtanda niya, hindi niya na alam kung ano ang totoo at mali. Yan. No, sabi ni Kim Jan Heronetis. Kailan po lalabas yung black book niyo, sir? Death Note. Grabe nung maka-Death Note. Hindi naman Death Note yan. Yan. Sabi ni Jetro Wallach, wag naman po sana tuloy na board exam. Ayan. Matutuloy ang board exam. Think positive, wag lang sa COVID. Ayan, ha? So, ulitin natin ang tanong, ha? The chronic behavior or compulsive or habitual lying. Ito yung nung shout out kay WrestleMine Review Center, kay Sir Pangunuran. Nung bata pa lang siya, hindi niya na ma-identify, nung bata, nag-start na siya, di ba, nagsisinungaling. Pagtanda niya na, hindi niya na ma-identify ano ang totoo sa hindi totoo. Di ba? So, lagi na siyang nagsisinungaling. So, anong sagot natin dyan? A. Pathological lying. B. Mythomania. C. Pseudologia fantastica. O, kita nyo? Sabi ni, yan, eto na ngayon. O, tingnan mo. So, ano sagot natin dyan? Wala pa ako nakikitang tama, no? Wala pa ako nakikitang tama. Diba? Wala pa akong nakikitang tama. Yan, wala pang tama, Ulitin na naman natin ang tanong. The chronic behavior of compulsive or habitual lying. A. Pathological lying. B. Mythomania. C. Pseudologia fantastica. Or D. All of these. So, Anong sagot natin? Anong sagot natin dito? Ayan, iba-iba boses pala nito. So, ang sagot po natin dyan, mga katropa. Oy, may nakita na tayong tama. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, may 5 ng tama. May 6 na. Yan, may 6 na tama na. Ayun, 7, may 7 na. 8. Yan, 9. Ayun. So, ang sagot po natin dyan ay all of this. Dahil ang pathological lying at mythomania at pseudologia fantastica ay iisa lang sila. Ayan, minsan yung madalas na ginagamit kapag may mga tanungan, pati other term isinasama. So, lahat po yan kasi ang pathological lying, mythomania at pseudologia fantastica ay iisa lamang po siya. Other term lang po siya. No? So, shout out natin si Chelsea Rain Agbu. Sir, listening from
Occidental Mindoro, yeah! Okay, so okay tayo sa number 1, ha? Sa number 1 tayo. Yan. All of this pala yan. Sa next, sabi ni Joshua Adzara, basta talaga may all of this sa tanong, yun ang sagot, Cherche Popoy. Hindi naman lahat, di ba? Hindi naman lahat. Nagkataon lang siguro. Kasi gusto ko sa inyong ipaabot na yung mga other term, di ba? Kaya dapat aware tayo sa other term. Oo, alam natin ang definition, alam natin ang tawag. Tanong biglang other term pala ang itanong ng examiner. O, di ba? So, hindi tayo nakalusot. So, ayan ha. So, in short, 0-0 lahat ha. Walang nakatama. Kasi late na Late na yung mga sumagot So, number 2. A deceit for the purpose of humor or comedy. Ayan. Oh, ayan ha. Ayan. A deceit for the purpose of humor or comedy. A. Malicious lie. B. White lie. Uy, si Randy Val, Clifford, and Rolin. So, pyesa, listening from Canada. Sabi naman ni Jeric Nogawat, watching from Philippines. Buset! Okay, so white lie or si black lie or the jocose or jocular lie. So, isang uri ng pagsisinungaling o hindi pagsasabi ng tama at ang purpose lang ay magpatawa. Okay? Pag malicious lie, ito yung uri ng hindi pagsasabi ng katotohanan. Example, perjury. Yan. Perjury is a good example of malicious lie. O, tanggal na. Okay? Ano naman yung isang uri ng black lie? No? Sabi ni Israel Policat, advanced study ngayon, palang kami subject sa polygraph. Uy, salamat sa panonood nyo, no? So, yan ha. Ano mo na yung white lie? Yan. Pag pinag-uusapan natin ang white lie, ito yung common na talagang pagsisinungaling, no? Pag sinabing white lie, ito na yung common ng pagsisinungaling na madalas mong nararanasan yan sa mga kaibigan mo. Okay, madalas mo nararanasan yan sa kaibigan mo, no? Yung na yan, yung uri ng kasinungalingan yan. Example nito, tumawag ka sa kaibigan mo, Tol, nasaan ka na? At sinagot naman ng kaibigan mo, na ako? Nasa biyahe na ako. Yun pala, nasa bahay pa, naliligo pa lang. Diba? Sinungaling talaga di ba? Para lang yung mga pa-importante, nagsisinungaling. Diba? Sabi, Tol, nasaan ka na? 5 minutes na, 5 minutes. Yung pala, nasa biyahe pa lang pala. Busit talaga yung mga tao. Sinungaling talaga. Yan. So, yun na. Naintindihan na yun, tanggal na yung white lie. Kasi malicious lie, form siya ng, ng perjury. Ito naman. Ano naman ang black lie? Yan. Ang black lie, ito naman yung naninira ka ng honor o puri ng ibang tao. Ang example nito, character assassination. Okay? So, tandaan niya, example ng black lie, is a character assassination. Sinisira mo ang imahe ng isang tao kahit hindi naman pala totoo. Yan. So, tanggal na ang tanggal na malicious lie, tanggal na rin ang black lie, pati white lie. Tandaan mo yung white lie ha. Yung kaibigan mo yan na si 5 minutes. Yan, kaibigan mong 5 minutes. Para lang di kayo mag-away. Pre, isipin mo, Tol. 3 oras ka na naghihintay, yung 5 minutes inabot ng ng 3 oras. Di ba? Tanggal na yung 3 na yan, ha? So, ano ang sagot natin dyan? Ayan, that is a jocose lie. Tignan nyo, joke. Ayan, jocular
live. Sabi ni Andy Coy Nisator, good evening, Sir Chaps. Pa-shoutout naman po. 2018, Pastor, legit sir yung advice nyo before exam, how to pass the CLE. Thank you sir, pa-shoutout sa mga batang PL Mon. O yan, Pamantasan, Lunsod ng Muntinlupa. Ayan. So, ayan. Sabi ni Randy Clifford, sir, pa-upload po sa, paki-upload po ng mga video sa YouTube. Ayan. Upload natin to. So, maliwanag tayo dito sa, sa apat na yan, So, ulitin natin. Pag malislay, ito yung uri ng pagsisinungaling na hindi sinasabi ang katotohanan. Diba? Example na ito, for perjury. Pag white lie, isipin mo na lang yung kaibigan mong sinungaling. Pag black lie, character assassination. Merong isa pang may isa pang uri ng laylay. Ay, iba naman yung laylay. Iba yung laylay, di ba? Kapag sobrang laki, lalaylay na yun. Iba yun. Hindi. Pagpasensyaan nyo na ako, di ba? So, sabi nga ano ba yun? Ito na patugtugin na lang natin. Yan. So, next. So, ang sagot dyan, jokos or jocular lie. Inuwak tayo dito, no? Wala tayong kasama kasi inuwak Okay, so number 3. Ayan. So, day indicum. Oy, mamaya, meron kaming may subject kaming polygraphy. Sa online group study namin, polygraphy. No? Mayroon kaming online na study sa polygraphy. 100 pesos per 4 hours lang yun. No? Oy, lagi kong sinasabi, hindi kami review center. Hindi kami review center, ha? Ano lang kami, online group study and tutorial. Ang purpose lang noon, para mas mapataas pa ang iyong tsansa na makapasa lalo sa board exam. Pero mas maganda pa rin na meron kang review center at ang kapartner niyan ay Akli Mentoring na online group study. O, di ba? Swabing-swabe na, di ba? Di lang pampamilya, pang sports pa. Ayan. So, number 3. Yan. Si Sir Man Lusok. Idol ko yan. Loading ko yan. Si Sir Man Lusok. Na? So, number 3. Day indicum. Ano daw ang day indicum? A. Torture or third degree. Pag sinabi palang torture or third degree dito sa polygraphy, this is something about ordeal. Ano yung ordeal? Pag sinabing ordeal, yung isang tao daw na pinaghihinalaan na gumawa ng krimen ay subject for a torture. Okay? Subject for torture. Pero dito sa atin ngayon, sa Pilipinas, hindi pinapayagan ang panunorture habang ikaw ay iniimbestigan. Bawal yan. Di ba? That is a violation of the human rights. So, tanggal na yung torture or third degree. Okay? So, tanggal na rin yung ordeal. Saan ang sagot dyan? That is a miraculous decision. Yan, Yan. So, miraculous decision. Sabi ni Jomer Asuncion, tanggal na po yung A at C. B po ay, ang galingan. So, I hope natututo kayo sa mga ginagawa natin. Paano yung elimination process? Diba? Ang masama niyan, pati yung tamang sagot, natanggal mo. Ayun ang masama doon. Guys, huwag niyo kalimutan i-share, i-like, at i-follow ang ating page. Kung saan may mga, may mga group na, Facebook group, i-share nyo sa kanila. No? Siguro para kahit paano, malaman nila na may ganito na yung programa na sigurado mapapakinabangan nila. Okay? So, isang amen dyan, mga kapatid! Amen! Amen! Yan, isang amen dyan, mga tsapopoy dyan. So, next, number 4. The following are inadmissible. Ay, bait magkahiwalay. Magkadikit yan, ha? Magkadikit yung inadmissible. Yan. Siguro na lang to na tawag dito, yung nahiwalay. Yan. Magkasama, magkadugtong yan, ha? Pagpasensyahan nyo na bakit humiwalay ang in. Naghiwalay yung in at saka yung admissible, di ba? Parang yung ikaw at saka yung ex mo, naghiwalay kayo. Diba? So, magkasama yan, yung in at saka ad.
Magkasama yan. Negative statement yan. So, tingnan nyo ha. The following are inadmissible. So, magkasama po yan yung in at saka ad. Pasensya na kung humiwalay siya. Tulad ng ex mo na hindi ka mahal. In the Philippine courts, except ay A. Polygraph result, B. Hypnotism, C. Alcoholic beverage, or D. None of these. Ayan. So, ulitin natin ang tanong. The following are, magkasama yung magkasama kadikit yung inadmissible. Humiwalay lang siya. No? Pero magkasama talaga yan. No? In the Philippine court, except, ayun. So, ang tinatanong dito, ang mga daw dyan, ang mga pagpipilian, hindi tinatanggap sa korte. Yan ang mga pagpipilian, hindi tinatanggap sa korte, except, anong hinahanap dyan? Yung katanggap-tanggap daw sa korte. Diba? Sabi ni Kent Wasson, Father of Criminology, Sir Ariel Manlusok. Yan. Kapag classical, si Cesar Beccaria, di ba? Pag Father of Modern, sino ba? Si Lombroso. No? Father ng Criminology in the Philippines, si Honorable Teodulo Natividad. Pero yung Father of Modern natin, si Sir Ariel Manlusok yan. Hello, sir! Sina-shoutout ka dito ng iyong mga estudyante. Ayan. So, ayun na. So, pamili kayo na kayo ng pagpipilian dyan. Sabi ni Heritage Natid, pa-shoutout po mga batang MLQU. Ay, nandito yung mga klase nyo. Tinatanong dito. Intindi natin ang tanong dito, ha? Ang mga sumusunod ay hindi tinatanggap sa korte. Except, ano yung in at saka admissible? Yung yung in at saka admissible? Magkadikit. Yan, ha? Magkadikit. Magkadikit! Yan. So, nahiwalay lang siya. So, except, yan, ang polygraph result sa Pilipinas, hindi pa siya totaling katanggap-tanggap. Ano lang siya? Aid lang siya in investigation. Yan. Yan. Sino si Sir Felix Bautista? Si Sir Felix Bautista. Siya yung yung may-ari ng Philippine College of Criminology. Di ba? Diyan din ako graduate. Di ba? Mahal na mahal ko yung alma mater ko niyan. Yan. Proud tayo, proud. Yan. So, hypnotism, katanggap-tanggap ba sa korte? Hindi tinatanggap sa korte ang hypnotism. Yan. Alcoholic beverage, hindi rin katanggap-tanggap. Yan. So, anong sagot natin dyan? That is the none of this. Okay? That is a none of this. Okay, sir? Kasi bakit may in at saka admissible? Ayan nga, kasi magkadikit nga lang yan. Kasalanan ko, bakit sila naghiwalay? Di ba? Di ba? Magkadikit yung inadmissible na yan. Nahiwalay lang siya. Okay? So, ang sagot natin dyan ay none of this. Guys, meron pala tayo, siguro by February 13, may programa tayo. Si Ma'am Ella nyo, may pinopropose siya na yung mga pag-ibig ng mga criminology student. Di ba? Yan. Mga tawag dito? Yung mga, sabi ni Jomar Asuncion, pwede pong i-admit yung polygraph. Depende po sa usapan ng both party. Ganito po yan. Kasi, usapan lang kasi dito as a general rule. So, remember, as a general rule, a polygraph result is not admissible in court. Inadmissible po siya. No? Pero, siguro may pag-uusap. Pero, ang tanong kasi, generic kasi. Okay? Sa tawag dito, sa February 13, merong program si Ma'am Ella nyo sa mga sawing pag-ibig ng criminology student, kahit registered crime ka na, mag-message kayo sa sa Facebook page ng kwento nyo para i-broadcast ni Ma'am Ella dito, no? Yung mga yung mga pangalan ng magsisend ng kwento nila, confidential 'yon, no? Pwede rin kayo tumawag habang nagpo-broadcast dito, no? Parang kay Papa Jack noon. Ngayon Papa Jackson yeah, okay. So, next number 5.
Ayan. Who determines the guilt or not guilty of a person after submitting polygraph result in court? Ay, okay. So, in short, ito nagkasundo na yung both party na, sige, isubmit natin sa korte. Isipin nyo na. Ayan. Ito na. Ayan. So, considering na pag nagkasundo yung both party na gamitin sa korte. Yan. Pero, lagi tatandaan, a polygraph result, it is just an aid of investigation. Ang tanong, who determines the guilty or not guilty of a person after submitting a polygraph result in court? A, the polygraph examiner. B, forensic psychophysiologist. C, the subject or the court. No, anong sagot kaya natin dito mga katsapopoy? Ulitin natin. Who determines? Yan sabi ni Julius Galumba. Who? Tao. Asa A or B yan. Yan na nga ba sinasabi ko, ba? Ginagamitan nyo na ng mga tawag dito, mga technique yan, ha? Yan, shout out Divine Mercy College Foundation, Caloocan City. Parang andin niya si Dean Abelardo Sevilla, kay Dean, no? Kay Dr. Sevilla. Idol ko yun, Lodi ko yun. Professor ko yun sa CDI. Nako, ang galing na professor ko niyan. Di lang pampamilya, pang sports pa. Yeah! Okay, eto na naman ito. Ulitin natin. Sino daw ang nagdedetermine kung guilty ang isang tao o hindi guilty? After niya may submit sa korte ang polygraph result. Di ba? Isipin niyo yung mga ganyan tanungan. Kung naiintindihan natin ang tanong, madali natin masasagot yan. So, ayun. Anong sagot natin kaya dyan? Yan. Ang sagot po natin dyan ay court. Ayun. Sir, bakit court? Bakit court yan? Tignan mo naman kasi ang tanong, tropa. Na-submit na ang polygraph result sa korte. So, kung na-submit na, edi korte na ang mamamahala doon kung magiging guilty ba o hindi guilty ang isang tao. Sir, sino si polygraph examiner? Another term yan ay forensic psychophysiologist. Kung nasa possession niya pa yung subject, yan, dinedetermine niya rin kung merong deception. Okay? So, dinedetect kung merong deception. Kaya nga ang tao sinasubject sa polygraph. Diba? Kasi, chinecheck natin kung there is the presence of deception. Okay? Shoutout muna natin si Rodolfo Austria. Sir, good eve. Paki-shoutout naman po si Sir Marvin Concepcion. Uy, si Idol Marvin Concepcion, nandyan. Ng UDM of College of Criminology. Nanonood po siya ngayon. Thanks po. Kati si Sir Marvin, nandito rin, ha? Shout out kay Junaid Komagul. Pa-shout out, sir. Iligan Capital College. Iligan, Lanao del Norte. Ay, kay yan? Kay Dean Junicio. Yan. Dean J.M. Junicio. Yan. Kamusta nyo kay Dean J.M. Junicio? Yan. Ayan ang pambansang bay ng ng criminology. Yan. Ang favorite nun, manok na pula. At saka stepsis. Yan. So, next! Yan. Sabi ni Digal, shout out tropang cobras. Yan. So, ang sagot natin dyan, that is a court. Sir, sino ang subject? Pag binanggit natin ang subject, siya yung tao na subject for the polygraph examination. Siya yung isinasalang doon. Okay? Siya ang sinasalang doon. Tanggal na yung tanggal na si subject. Si polygraph examiner or ang kilalang pinakamodernong pangalan ay forensic psychophysiologist. Ito sabi ni sabi ni Nickel Calig-Onan. Sir, who it refers to the person? Yes, tama. Pero ang tinatanong kasi yung tamang sagot. Tinatanong kasi yung tamang sagot. Pag ganyan. Di ba? Tinatanong dito, who determines the guilty of, not guilty of person after submitting polygraph result in court? Nasa korte na, sino pa? Di ba? Siyempre, the court or the judge. Di ba? Kaya, kapag may mga ganyang tanungan sa board exam,
iintindihin nyo maigi. Kaya nga, di ba, ang pagpipilian sa board exam yung general instruction, choose the correct answer or the best answer. Oh, di ba? Yung palang choose the correct or the best answer. Pag correct na yan Pero what if kung walang correct? Then choose the best answer. Oh, di ba? Yung palang yan pala paliwanag bakit nakalagay sa general instruction ng board exam. Pag nag-exam kayo, choose the best answer, choose the correct answer, di ba? So, sabi ni ignorantcialist namin, admissible ba yan sa korte, sir, ang polygraph result? As a general rule nga, hindi nga admissible. As a general rule. So, may mga exemption siya, di ba? Sabi naman ni Ram said nem, shout out ko sa sir, may prop on PI. Uy, magaling to mag-PI, magaling mag-dactyl tong taong to. So, ayan ano yung modern na tawag natin sa polygraph examiner? Forensic psychophysiologist. Sa next, shout out sa sa Pinma Arroyo University. Shout out din sa Oromine Shapers Review Center, Butuan, kay Dean Jerry Canyo at kay Dean Nanette Canyo. Hello, ma'am and sir. Yan. So, next, number 6. The following are the 3 major components of polygraph machine except, okay? The following are 3 major components of the polygraph machine except A. Cardiosphygmograph, B. Pen and inking system, or C. Pneumograph, or D. Galvanograph. Anong sagot natin dito mga tropang chupapi munyanyo? Yan. Anong sagot natin? Yan. Sabi ni Nicole Caliponan, salamat sir, ang galing nyo talaga. Ikaw ang nakakapagpatayo ng balahibo ko pag nagdi-discuss. Uy, grabe naman yan. Yan yun. Dalawa lang yan kung nandidiri o talagang kinikilig. Okay. Salamat sa iyo, tropa. Salamat sa inyo. Ayan. So, ayan. The following are the 3 major components of the polygraph machine. Kaso nga, anong turo ko sa inyo? Tinitignan muna, baka may mga pandisgrasyang salita dyan. O may nadidisgrasyang salita dyan. Except, di ba sabi ko sa inyo, laging bibilugan ang except. Shout out natin ang RPS Review Center. Yan. Sabi ni Julius Galumba, let it be, let it be, let it be. Whisper a word of wisdom, let it be. Di ba? So, ang cardiosphygmograph, para naman yan sa daw? Saan ba yung cardiosphygmograph? Para yan sa mga blood pressure at saka pulse rate. Tanggal na. Pag pneumograph, something about the breathing. Ayan, paghinga-hinga, di ba? Pag galvanograph, ayan yung tinatawag natin para saan yan? Sa skin resistance. So, ano ang pen and inking system? It gives what? Permanent record. So, nagbibigay pala ng permanent record. So, ang tinatanong kasi natin, 3 major component. So, ano yung 3 major component? Cardios, pneumo, at galvano. Alin ang except? Ang sagot pala natin yan ay pen and inking system. Yan, shout out kay Mark Ryan Amatorio, Banyadera, Cost Review Center. Ayun, sabi ni Richmond John, goosebump sir, chapopo. Minsan kapag goosebump, at minsan na-encounter niyo yan kapag nagchachapopoy kayo, okay, pag natatay ka, pasensya na sa word, pag natatay, mga kumakain dyan, di ba may goosebump yun, di ba? Yeah, pag nandidiri, depende yan sa inyo ginagamit yan, di ba? So, sabi naman ni tawag dito, Erwin President, Idol Chaps, pa-shoutout naman sa akin sa mga tropa kong si Mike Lyndon Caldo at Lucky Joke no Yuson. Shoutout po sa Rizal Memorial. Uy, Rizal Memorial. Sabi ni Agustin, si
Lo Alexis. Sir, pa-shoutout naman kay Sir Chodolpo Kudal. Uy, sir, sinashoutout ka ng iyong estudyante. Okay, guardian school namin, sir. Uy, guardian. Okay? Capiz, State University, Dayo Campus. Okay? So, number 6, pen and inking system. Okay? Sabi ni Nikel Kalikonan. Uy, ito na, talaga nandito na si Nikel. Yan sabi, super galing sir, kuwang-kuha mo ang taste ko sir. Yung tipong wala na akong gana, pero pag nakakarinig ako lagi ng boses mo sa notification, parang ginaganahan ako. Lagi parang nare-repeat ko ang nakaraan sa Uy, may nakaraan? Patay tayo sa nakaraan na yan. Yan, sir. Ayan, tawag dito? Number 7, paper feed mechanism. Yan, ha? Sabi ni JP Mata, pag nautot ka din, sir, nagugusbam. Uy, shout out sa Top Rank Review Center. Number 7, paper feed mechanism of the, paper feed mechanism of the polygraph machine. Paper feed mechanism. So, ito pala yung tawag dito, yung nagpapa-under sa paper daw. Yan. Pinapatakbo niya yung paper. Ano daw yun? A, cardiosphygmograph. B, pen and inking. C, chemograph. Or D, galvanograph. Ang sagot natin, nandiyan si Lilet. Ayan, si Lilet. Kasama natin sa yan? Sa online group study and tutorial. Di ba? So, kung gusto niya pang humabol para mamaya, nandyan, mag-message kayo kagad sa Facebook page natin, no? After ng live streaming, mag-message na kayo kagad yan para ma-cater kayo. Na 100 pesos for 4 hours yan. Yung mga kasama na sa online group study, sila na magpapatunay gaano kasulit ang online group study. Di ba? Study lang tayo. So, ano yan daw yan? A, cardiosphygmograph. Tingnan, pen and inking, galvanograph. Ano kaya sagot natin dyan? Ano ang sagot natin dito, mga katsipopoy? Minsan nga pag ako ay nagle-lecture sa ibang review center, binabasa ko ang number 7 na paper feed mechanism of the polygraph machine. A, cardiosphygmograph. B, pen and inking system. C, chemograph. Or D, galvanograph. Yan. So, ano sagot natin dito? Ang sagot pala natin dyan ay chemograph. Okay? Chemograph. Sa chemograph yan, huwag niyo kakalimutan, Ang keyword natin dyan ay paper feed mechanism. Tama si Arben Lantigan. 6 inches to 12. Yan, 6 inches to 12, no? Yan, so, next. Number 8. Yan. A question related to a crime which is subject for investigation. A, irrelevant question. Sabi ni isa, loko-loko to si Miguel Bimanita, amen daw. Amen. Yan. B, relevant question. And C, short question and answer. D, na double meaning question. Yan. Shout out, Cash Review Center. Anong school ka, Mark Ryan Amatorio Bañadera? De La Salle? Yan, De La Salle University, Dasma ba? Yan. Maraming school kasi sa Cavite. Nandyan ang NCST. Ang NCST nag-o-offer din ng review, no? By CTP, Review Center. Yan, nandun din ang Ames Smart. Ano pa ba may mga review center sa Cavite? Marami din. Yan, pero isa sa pinakamaganda talaga diyan, ang CAS Review Center at saka yung CTP Review Center, Ames Smart. Yan, mga magagandang review center yan. Mga swabe. Di ba? Lalo na yung kay Sir John Lloyd. Yan, kay Sir Attorney Bahita. Maganda yung review center din. So, ano ang sagot natin dito? A question related to a crime which is subject for investigation. Ano kaya sagot natin dito?
Yan. A, irrelevant question. B, relevant question. C, short question and answer. Or D, no, double meaning question. Guys, huwag nyo kakalimutan i-like, and share, and follow, at saka i-click nyo ang notification bell para sa mga future live streaming natin, nandiyan kayo. Hindi na kayo magsi-search. Pag nag-live streaming na, diretso na kagad sa notification nyo. Click nyo na lang doon. Diretsong panonood na yan. Di ba? So, ano daw yung uri ng question daw na kung saan daw related sa crime investigation. Ayun, sabi niya, question related, sir, ang keyword. Uy, galing ni Makmak de Pala. Ano mo na ang irrelevant question? Ang irrelevant question, ito yung tanong na walang kinalaman sa krimen. Okay, tatandaan niya, ang irrelevant question, ito yung pagtatanong or tanong na walang kinalaman sa krimen. Pero may kinalaman naman sa iyo. Example nito, ang suot mo ay pula. Okay? Remember, ang irrelevant question shall be answerable by yes. Ba? Pag irrelevant question, di ba? Sabi ni Elmer Previstero Cortez, shout out from Class Review Center kay Sir Brian Riang. Di ba? So, irrelevant question, walang kinalaman sa krimeng ginawa mo, pero may kinalaman naman maybe sa information mo o sa pang-araw-araw lang na buhay. O, tanggal na yan. Pag short question and answer, remember, ang paggawa ng tanong sa polygraph examination ay dapat maikli lang ang tanong. Okay, maikli lang ang tanong at hindi mahaba. Sabi ni Arnil, shout out Sir Chaps sa TAC SPG Review Center. Prof ka po namin, idol. Yun. Sabi naman ni Ramil Kamahen Langkaon, shout out Sir, Prudence Research and Review Center from Baguio. Ay, kay ano to? Kay Dr. Dean. Yan, kay Dr. Dean. And kay Dean to. Kay Dean Deliso. Kay Dr. Dean Deliso. Yan. Hello sir, magandang gabi po. Sina-shoutout kayo ng inyong estudyante dito, no? Na nanonood sa live streaming natin. Okay? So, tatandaan, ang paggawa pala ng tanong sa polygraph examination, dapat maikli lamang. Hindi pwede yung nakikwento ka pa noong noong February 3, 2021, nang nakita mo si Mang Kanor at doon nangyari at nakapula at yun, anong mga nakita mo at nung tumakbo, aba, hindi na pwede yung ganun. O, tanggal na. O, tanggal na tuloy. Hindi pwede yung mahaba yung ganun. Dapat, maikli ang tanong at syempre, salita na naiintindihan ng iyong subject. Baka mamaya, bigla mong tinanong, did you commit theft? Yan. Did you commit robbery, violence, and intimidation? Hindi maintindihan na ano yan, ng normal na ano. Di ba? Did you commit the crime of murder with aggravating or qualifying circumstances of treachery? Ikaw naman na hindi mo naintindihan. Ano yun? Di ba? So, hindi mo maintindihan yun. Sabi ni Anhao Johami, pa-shoutout, Dr. Hari Akas, Sir Chaps, ayun. So, sabi ni Arvin Lantigan, Mang Kanor, hindi, sample lang yan. Sabi ni Agustin Sho, Lo Alexis, Sir, nagpa-review ka na ba dito sa Cagayan? Hindi po nagpapa-review, no? Kaya nga hindi ako nagre-review center, no? Ini-invite ako ng review center. Diyan sa Cagayan de Oro, ang magandang review center na talaga is nandiyan yung Oromine, yan, Oromine Review Center. Yan. So, next, ano yung no double meaning question? Pag no double meaning question, bawal yun, no? Example nito, pagpatay ang krimen. Sabi diyan, sabi ni tawag dito, yung double meaning, no double meaning. Bigla ang krimen na nangyari, ang iniimbestigahan mo is homicide. Ang tanong mo, ikaw ba ang tumira kay Gusion?
Ikaw ba ang tumira kay Gusion? Ay, di ba? Isipin nyo, tira. Yan, di ba? Dalawa meaning nun. Alam nyo na yun. Isa, tira-tira dulce. Isa, kumana. Bahala na kayo doon, di ba? So, kailangan daw, yung ano lang, yung naiintindihan niya at walang double meaning. So, ano ang sagot natin dyan? That is a relevant question. Yan, that is a relevant question. So, next, numbers. Ito talaga, ito may nagsasabi ni sabi ni Julius, Sir Idol, mamaya ka na mag-shout out para makadami. 8 pa lang, 8 pa lang, more than 45 minutes na. Oo nga. Ganyan kasi ako talaga, kapag mga rasyo. Yung yung 100 nyo, inaabot kami ng 8 hours. Diba? And masyadong tawag dito mainipin. Huwag ka masyadong mainipin, ha? Ayan, huwag ka masyadong mainipin. Ayan. So, next, number 9. Ayan. The 3 principle in polygraph except, ayun. The 3 principle in polygraph except. Uy, may except. Huwag niyong kakalimutan, i-like, i-share, at i-follow, at i-click ang notification bell para updated kayo dyan. Yan. So, the 3 principle in polygraph except. A, principle of permanency. B, physiological. C, psychological. Or D, mechanical. Ano daw yung Di ba may mga 3 principle sa yung 3 dogmatic principle sa polygraph test. Okay, sa polygraphy. Okay, may 3 dogmatic principle sa polygraphy. Kaso ang hinahanap dito, except. Yan. Except. Alin yung except dito? Isa-isay natin. Pag sinabing mechanical, ang sabi diyan, polygraph machine, a polygraph is a machine that record physiological changes. So, ang polygraph daw, taga-record lang siya ng mga physiological changes. Tandaan nyo ha, ang polygraph machine ay hindi nagde-detect ng truth or lying. Hindi siya nagde-detect ng true or lying. Ano lang siya? Nagre-record lang siya. Next, ano naman ang psychological? Pag sinabing psychological, there is something about emotion. Okay, psychological, like basic premise, emotion. So, ibig sabihin pala, nakaka-apekto ang emotion. Next, ano naman yung physiological? Pag sinabing physiological, ito daw yung mga changes na nangyayari sa'yo. Na pinagpapawisan ka, bumibilis ang tibok ng puso mo, bumibilis ang paghinga mo o lumalalim, nagpapawis ka lalo, iyan. Yan ha? So, ibig sabihin, yung tatlong physiological, psychological, mechanical, kasama po yan sa tinatawag natin 3 principle ng tinatawag na polygraph. Okay? Ano ang hindi kasama dyan? Yung principle of permanency. Kasi ang principle of permanency, kasama po siya saan? Saan siya kasama? Sa fingerprint. Yan, kasama siya sa fingerprint. Yung mga dyan, yung mga interested sa online group study and tutorial, mag-message kayo ngayon dyan sa page natin kasi by 9 p.m., ayan, by 9 p.m., 9:22 na pala. Mag-start na kami niyan, mag-start na kami, no? So, mag-start na kami sa polygraph namin na topic. So, next, number 10, the following are not subjected to polygraph examination except, and the following are not subjected to polygraph examination except, A, drug user, B, pregnant, and C, adult, or D, emotionally and physically abused. So, ano sagot natin dito, guys? Ano ang sagot natin?
ang mga sumusunod ay hindi maaaring ilagay sa polygraph examination. Except ang hinahanap. Yan, sabi ni Kevin Ramonolos Garcia, Sir, 9 p.m. na, tara na! Malapit na matapos. Wait lang. Sino yung hindi kasama dito? So, ibig sabihin, lahat daw yan hindi kasama. Except, ibig sabihin, sino lang ang pwede? Walang nakakatamang sagot. Drug user, sa general, pag drug user, bawal ka. Okay, bawal ka. Pregnant, buntis, bawal. Pag emotionally and physically abused, bawal siya sumabak sa tinatawag natin polygraph examination. Sino lang ang pwede? Ayon, ang adult. Si adult lang ang pwede dyan. Kasi hinahanap exception. Yan. Kasi lahat dyan bawal eh. Sino ang hindi bawal dyan? Si adult. So, kung bago ka lang dito sa aming Facebook page, i-like, i-follow, and hit the notification bell para sa future live streaming. And also, huwag niyong kakalimutan ang ating YouTube channel. Mag-subscribe kayo dyan, i-like, and hit the notification bell. Panoorin niyo yung mga video dyan. Nandyan yung mga video. May in-upload na naman akong panibagong video dyan. Para sa inyo yan, mga kachapopoy. At sa mga gusto mo